Kayang gawin ang lahat ng isang taong sakim para lamang makuha nila ang sa tingin nila'y nararapat para sa kanila. Ang kwentong ito ay isang perpektong halimbawa doon. Magandang araw at welcome mga kawentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Nitong November 15, 2023 lang, isa na namang pangyayari ang bumulabog sa ating bansa. Ang tahimik na biyahe ng isang Victory Liner bus patungong Manila ay naging isang katatakutan dahil sa hindi inaasahang insidente na naganap mismo sa harapan ng mga pasahero. May dalawang lalaking nakasuot ng mask, sombrero, itim na damit at camouflage na shorts ang naglakad patungo sa harap ng bus. Waribay sila'y pababa na, pero bago nila ginawa iyon, bigla na lang silang bumunot ng baril at pinaputukan ang dalawang natutulog na pasahero sa pinakaharap na upuan. Sa pilitin nilang pinahinto ang bus driver pagkatapos na ginawa naman ito dahil sa takot. Sinubukan nitong kumalma para hindi lumala ang sitwasyon at para hindi na rin madamay ang iba pang mga pasahero. Bumaba din kaagad ang dalawang salarin at mabilis na nawala sa kanilang paningin kalaunan. Ang dalawang biktima ay kinilala bilang ang magkasintahan na sina Gloria Mendoza Atiliano, 60 years old, at Armand Bautista na 55 years old naman. Pagkatapos ng insidente, agad na kumalat ang balita dahil sa pag-viral ng mismong video na nakuhanan ng kamera sa loob ng bus. Ating alamin kung ano ang tunay na kwento sa likod ng pagpatay sa magkasintahan at kung sino ang may gawa nito. Si Gloria Mendoza ay ipinanganak noong March 27, 1963 sa May Kawayan City, lalawigan ng Isabela. Ika-anim siya sa 10 magkakapatid at silang lahat ay may malapit na relasyon sa isa't isa. Paglalarawan pa nga ng mga kapatid nito sa kanilang ate, ito raw ay mabait, napakasipag, madiskarte at natural na magaling sa negosyo. Nang si Gloria naman ay nagtrabaho sa Singapore, doon na niya nakilala si Charlito Atiliano na kalaunay kanya ring naging asawa. Nagkaroon sila ng isang anak na sinunod nila ang pangalan sa ama nito at tinawag na Charlito Atiliano Jr. Maayos naman ang pagsasama nilang pamilya noong simula, pero nanlamig na lang daw unti-unti ang pag-ibigan ng dalawa hanggang sa kalaunan nagpasya silang maghiwalay. Hindi sila nag-file ng annulment kaya sa mata ng batas, sila ay kasal pa din. Gayunpaman, nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay na hindi na nila pakikialaman ng isa't isa at na pwede silang magkaroon ng kani-kanilang buhay. Sa kabila nun, napagkasunduan naman nila na pareho nilang susuportahan at aalagaan pa rin ang kanilang anak. Sa pagtatrabaho ni Gloria sa abroad, nagawa niyang mapundar ng mga property at negosyo sa Pilipinas. Di tumagal, ang kanyang anak naman si Charlito ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Nakalaunan, nabigyan rin ito ng oportunidad na makapagtrabaho sa Canada. Sumunod daw si Gloria doon para magbakasyon kung saan nanatili siya doon ng ilang buwan dahil nawala ang kanyang passport. Habang nasa abroad din, doon naman niya nakilala si Armand Bautista kung saan nahulog ang loob ni Gloria sa kanya dahil sa kabaitan nito. Si Armand ay isang pastry chef na tubong Coronadal, South Cotabato at ito rin ay nagtatrabaho abroad. Hiwalay na ito sa kanyang asawa at may sariling mga anak, kaya mabilis na nagkaunawaan at nagkaroon ng koneksyon ng dalawa. Hanggang sa di tumagal, nagpasya silang magkaroon ng opisyal na relasyon. Ngunit di umano, ang bagong nahanap na pag-ibig ng ina ay hindi nagustuhan ni Charlito. Naging madalas pa ang pag-aaway ng mag-ina habang tumatagal, pero ayon sa kapatid ni Gloria, hindi basta simpleng pag-aaway lang iyon dahil marami pang ibang dahilan. Sinampahan pala ng kaso ni Gloria ang sariling anak na nasa edad na 30s na noon ng robbery at carnapping na umabot pa sa korte hanggang sa may pinalabas na warrant para sa kanya. Pagka-uwi kasi nito mula sa Canada, nalaman niyang una na palang bumalik si Charlito at binuksan pa nito ang kanyang safe at pinagnakawan siya ng mga alahas, pera at titulo ng lupa na umabot sa 2 hanggang 3 milyong piso na halaga. Dagdag pa doon, kinuha din daw niya ang white na Isuzu D-Max na sasakyan nang wala ring paalam. At kasama sa kinasuhan ay ang kasalukuyang kinakasama ng kanyang anak. Isa ito sa mga dahilan para lumala ang gulo sa pagitan ng dalawa.
Mula noon, hindi na daw gaano nag-uusap ang mag-ina at tanging abogado na lang ni Charlito ang nakikipag-ugnayan kay Gloria. Sa hirap ng kanilang sitwasyon, naisip pa nga raw magpatulfo ni Gloria para lang matapos na ang gulo at baka yun na lang din daw ang sagot para tuluyan na silang magkaayos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito aabot doon dahil may mas nauna nang humanap ng ibang solusyon sa problema kaysa sa kanya. Sa parehong linggo na nangyari ang krimen, agad na inimbestigahan ng pulisya ang buhay ng parehong biktima pati na rin ang mga posibleng suspect sa kanilang pagkamatay. Tiningnan nila kung may mga kalaban ba ang mga ito sa negosyo na maaaring galit sa dalawa pero wala naman silang nahanap na kahit anong leads doon. Sa katunayan, halos kasundo naman ni Gloria ang kanyang mga tauhan, kliyente at iba pang mga taong nakakasalamuhan niya. Dahil dito bumalik sila muli sa tanging tao na may motibo sa krimen, ang kanyang anak. Pagbabahagi pa ng kapatid ni Gloria, kaduda-duda di umano ang mga kilos ni Charlito pagkatapos ng nangyaring pamamaril dahil hindi man lang ito nagkusang loob na pumunta sa punerarya para ayusin ang burol ng kanyang ina o nag-alok man lang ng tulong. Kaya sa huli, sila lang din daw na magkapatid ang nag-asikaso ng lahat. Dahil sa mga motibong ito, kinonsidera siya bilang posibleng person of interest sa pagpatay. Noong November 18, 2023, araw ng Lunes, binasag na ni Charlito ang kanyang pananahimik at nilinaw ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kaso kung saan nagpalabas siya ng salaysay sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Mark de la Peña. Ayon rito, itinatanggi ng kanyang kliyente ang pagkakasangkot sa nangyaring krimen at iginiit na hindi daw niya kailanman magagawa na ipapatay ang sariling ina. Dagdag pa nito, nagkaayos na daw ang dalawa noong November 8 pa bago pa man nangyari ang pamamaril. Ito ang araw na ginanap ang huling araw ng hearing para sa kasong isinampa ni Gloria sa anak. Paglilinaw pa niya, hiniram lang daw ni Charlito ang sasakyan at hindi naman talaga kinarnap. Lubos din daw nilang kinokondena ang karumaldumal na pagpaslang at hinihiling din nila na sana mahuli na kaagad ang gumawa nito. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa pagturing sa kanya ng pulisya bilang person of interest sa krimen dahil lang may alitan daw silang mag-ina. Hindi naman daw kasi ibig sabihin nun na kung nag-away man sila, siya na kaagad ang nagpapatay rito. Dagdag pa doon, medyo nagalit din siya sa Victory Bus Liner kung saan kitang-kita di umano ang pagbaril kay Gloria. Hindi man lang daw nila ito ipinaalam sa kanya bilang immediate family member bago ipinalabas ang video. Gayunpaman sa kabila nun, sa halip na maawa sa kanya ang mga tao, lalo lang dumami ang bumatikos sa kanya dahil parang hindi man lang ito nagpapasalamat na at least may ebidensyang pwedeng magturo sa mga salarin. Sa mga sumunod na araw, marami pang tininang anggulo ang pulisya at isa na doon ang case of mistaken identity. Pero mukhang malabo din daw ito dahil siguradong sigurado ang dalawang lalaki sa kanilang target. Kaya ang pinakakutob lang nila, ang dalawa ay hired hitman at siguradong may pinaka-mastermind sa krimen. Isa pang pinagtataka ng mga kapatid ng biktima ay kung bakit pinili ni Gloria at Arman ang mag-bus na parehong may sasakyan naman ang mga ito. At paano nalaman ng mga pumatay dito na sumakay sila sa mismong bus na iyon na wari ba'y alam na alam nila ang bawat kilos ng magkasintahan. Ang tingin naman ng pulisya, malaki ang posibilidad na kaya nagpasya silang mag-bus ay dahil nakakaramdam na ang mga ito ng panganib sa kanilang buhay. At sa tingin siguro nila, mas ligtas sila pag may mga kasamang maraming tao. Sinusuportahan din daw ito ng ebidensya na wala silang dinalang cellphone sa biyahe sa pag-iisip na baka may nagtitrace sa kanila. Ang isa pang nagpahirap sa investigasyon, hindi di umano nakapagsagawa ang mga otoridad ng otopsiya sa dalawang bangkay dahil nag-waive ang unang asawa ni Gloria at pati na rin ang anak ni Arman upang isagawa ito. Ibig sabihin, hindi na nakuha ng mga pulisya ang mga naiwang slag ng bala sa katawan ng parehong biktima. Nasa makatuwid, wala silang pwedeng pagbasehan sa pagtitrace kung saan nagmula ang murder weapon o kung kanino ito posibleng nakarehistro. Ang tanging nakuha lang nila sa crime scene ay ang 6 na shell ng bala. Lumipas ang ilang araw, nagkaroon din ng progreso ang kaso pagkatapos magkaroon ng lead ang pulisya sa pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect. Kinilala ng isang saksi si Alan De Los Santos bilang isa sa mga gunmen na bumaril sa mag-live-in partner sa loob ng bus. Napag-alaman din nila na ito ay dati na palang sangkot sa mga gun for hire activities at may 2 warrant din sa kasong statutory rape.
Isa rito ay mula sa Quimba, Nueva Ecija, habang isa naman ay mula sa Ilagan City sa Isabela. Parehong walang bail ang mga kaso pero hindi pa nila ito nahuhuli. Kalaunan, sa tulong ng mga taong nakakakilala sa suspect, nagawang matunto ng pulisya ang kinaroroonan nito na noong November 20, 2023, matagumpay nilang naaresto si Alan banda sa may Aurora Province. At ang pagkahuli nito ay siyang nagbigay linaw pa sa buong kaso. Sa interogasyon, nilahad niya na noong buwan pa daw ng September 2023 na sinimulan nila ang pagpaplano sa pagpatay kay Gloria at Arman. Ang nag-utos di umano sa kanila ay ang mismong anak din ng biktima na si alias Tisoy na siyang palayaw rin ni Charlito Ateliano Jr. 60,000 kada tao or total ng 120,000 pesos ang halagang kanilang napagkasunduan at binayaran na sila nito ng 20,000 bilang paunang bayad. Saka daw ibibigay ang kulang pag matagumpay na nilang nagawa ang pinagkasunduan. Ito ang dahilan kung bakit alam na alam ng mga suspect ang bawat kilos ng mga biktima. Ayon pa kay Alan, limitado lang ang impormasyong ibinigay sa kanila ng alias Tisoy, pero ang dahilan daw kung bakit niya gustong ipapatay ang ina ay dahil sa galit at mana. Parang nasabihan daw siya kasi ni Gloria na tatanggalin siya nito sa last will and testament at nabalak niyang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang mga kapatid. Siyempre, ikinagalit iyon ng lubos ni Charlito, nagdag pa ang pagsampa ng kaso ng ina sa kanya. Mula noong Setyembre, isang beses lang daw silang nag-usap tungkol sa buong plano kasama ng anak ng biktima, pero regular naman ang komunikasyon sa pagitan nilang tatlo bago pa dumating ang buwan ng Nobyembre. Ito rin daw kasi ang nagbibigay sa kanila ng lead at detalye kung ano ang plano ng dalawa at kung saan ang kanilang kinaroroonan. Para naman sa pagpili sa araw kung kailan gaganapin ang pagpatay, sadya nila sinet ito ilang araw pagkatapos ng hearing ng kaso noong November 8 upang palabasin na okay na sila ng ina at na naayos na rin ang gulo sa pagitan nila. Base sa mga salaysay ng pamilya, mga saksi at ng mismong nahuling suspect, napagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang mga pangyayari noong November 15, 2023. Ang mga sumusunod ay ang pinapaniwalaan nilang naganap noong araw na yon. Kwento ng kasambahay ni Gloria, maaga daw umalis ito kasama ni Arman para bumiyahe patungong Tarlac dahil may kukunin silang alahas at babalikan na ilang mahalagang gamit. Bagaman may sasakyan niya ang dalawa, pinili nilang mag-bus dahil hindi di umano maganda ang pakiramdam ng ginang gawa ng pagkakasakit ito ng nakaraang 4 na araw. Lingid sa kaalaman nila ng puntong iyon, minomonitor na din pala ni Charlito ang bawat kilos nila at ipinapaalam naman iyon sa dalawang binayaran niya para bumaril dito. Sumakay ang mag-live-in partner sa terminal ng Victory Liner sa Isabela at rutang pa Manila ang sinakyan nilang bus. Sa parehong oras, nagsimula na rin sumunod ang mga gunmen na sina Alan de los Santos at Romelito Fabianes sa terminal na kahit doon pa lang daw ay naghahanap na sila ng tiyempo para patayin ang mga biktima. Gayunpaman, dahil punuan na ang bus na sinakyan ni Gloria, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na makasabay doon. Nang bumiyahe na ang bus, patuloy nila itong sinundan habang nakasakay naman sa ibang kotse. Kasama daw nila sa loob si alias Tisoy o anak ni Gloria na si Charlito, ang kasintahan nito at isang driver. Mula sa terminal ng Kawayan, sinubukan nilang sumakay sa bus nang nakarating ito banda sa kordon pero muli ito raw ay puno pa din. Dahil dito matyaga nilang sinundan ang bus hanggang na nakaabot na ito banda sa Bayongbong Nueva Vizcaya at doon na sila nakakuha ng tiyempong makasakay. Hindi nila kagad inatake ang dalawa na sa halip umupo muna sila sa bandang dulo at naghintay pa ng ilang minuto hanggang sa makarating ang bus banda sa Barangay Minuli Karanglan, Nueva Ecija. Pinili nila ang lugar na iyon dahil ito ay malapit sa ilog at wala rin masyadong taong dumadaan doon. Pagkadaan nila sa medyo liblib na area, pumara sila kaagad, naglakad papunta sa harapan ng bus at bago sila bumaba, dito na nila pinaputukan sina Gloria at Arman na natutulog sa pinakaharap na upuan. Tig-2 beses binaril ni Alan ang dalawa sa ulo at muli pa itong pinaputukan naman ni Romelito ng tigi-1 beses sa leeg. Pagkatapos noon, mabilis silang lumabas doon at tumakbo patungo sa ilog kung saan sila dumaan para tumakas. Sa buong oras na naganap di umano ang krimen, nakasunod lamang malapit sa kanila ang sasakyan kung saan naruroon ang mismong anak ng biktima. Noong buwan ng December 2023, formal nang sinampahan ng kaso na double murder ang 5 suspect sa krimen.
Sila ay sina Alan de los Santos at Romelito Fabianes na siyang mga hard hitman, sina Charlito Artellano Jr. at ang kanyang kasintahan, pati na rin ang driver na sinasakyan nilang kotse na ginamit nila sa pagsunod sa bus. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlo habang at large pa ang driver at si Romelito Fabianes. Gayunpaman, alam na di umano ng pulisya ang kinaroroonan nito at nagpaplano na sila ng operasyon para mahuli ito kaagad. Sa kasalukuyan, kinukonsidera na ng mga otoridad na case closed ang kaso at naghihintay na lamang sila ng pagtakbo ng paglilitis. Sa tibay din ng mga ebidensya laban sa mga suspect, hindi malabong mapatunayang guilty ang mga nasasakdal. At kapag nakapagpalabas na ng hatol ang korte, sila ay siguradong makakatanggap ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Isa na naman itong kwento na nakakalungkot na krimen at pagkawasak ng relasyon ng isang mag-ina dahil sa pera at kasakiman. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawa ng isang anak ang ipapatay ang sarili niyang ina dahil lamang sa yaman at mana. Kung paano niya nakayanang magpakunwari sa lahat ng tao at humarap sa mismong labi ng kanyang ina, knowing na siya rin ang dahilan kung bakit ito nasa loob ng kabaong. Sadyang ang taong ganid sa pera at yaman ay kakayaning gawin ng lahat para lamang makuha ang sa tingin nila ay nararapat para sa kanila. Kahit pa bahagi nito ay ang pagpatay ng sarili nilang dugo at laman. Ngayon, ang inaasam niyang mana ay hindi niya na talaga makukuha dahil sa loob na siya ng kulungan mananatili ng panghabang buhay. At sana naman, kahit sa huli, hindi niya magamit ang pera para malusutan ang krimen. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari nyong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.